Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Diyos, yung palakpak na nagpapasalamat sa Diyos. Diba? Kaya tayo nagpapalakpak, pumapalakpak kasi tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos. Kayo pumapalakpak, masaya tayo sa grasya ng Panginoon. Amen. Kaya nga yung taong, yung palakpak na nagpapasalamat, malakas. Praise the Lord, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Parang yung palakpak ninyo, parang ayaw nyong magsalita ako. Yung palakpak naman na gusto nyo akong magsalita. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Bago tayo magpatuloy, let's pray to the Lord. Hallelujah. Ama naming Diyos, mapagpala, mapagmahal, mapagkalinga. Salamat sa pagkakataon na ito na muli mong pinagkatipon, pinagkatagpo ang iyong mga anak at mga lingkod sa lugar na ito upang muli mo kami palakasin ng iyong salita, upang bigyan kami pag-asa sa magitan ng iyong salita. Salamat sa grasya mo na ang bawat isa'y nakarating ligtas payapa sa patnubay gabay ng Santong Espiritu. Salamat, Panginoon, sa salita mo na naihayag mo, Panginoon, na magiging daluyan mo ang iyong anak at lingkod ng iyong mabuting balita patungo po sa puso ng iyong mga minamahal na anak. At ako'y naniniwala ang gabing ito'y pinagpala mo na at patuloy mo pang pagpapalain, Panginoon, higit sa lahat, ang mga nakikinig, Panginoon, maging sa dakong ito at sa mga nanonood sa live streaming pong ito sa lahat ng dako, Panginoon, ng Pilipinas at sa ibang dako, Panginoon. Muli, binabalik namin sa iyo ang papuri, pagsambat parangal. To God be the glory. In Jesus' name, everybody shall say, Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede ba tayong sumigaw muna ng To God be the glory? Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na pinagkalob sa atin na binigyan tayo ng isang pabor na makapagsalita sa kanyang mga anak at mga lingkod sa kanyang gawain sa Life Giver Church. Salamat din po sa mga nanonood po sa kanya-kanyang mga tahanan, lugar, maging sa ibang bansa. Kayo po'y patuloy naming pinasasalamatan, binabati. At gayon din po naman, nagpapasalamat din po tayo sa isang mabayayang gabi na patuloy tayong sinasamahan ng Panginoon. At salamat din po sa ating bishop na tayo po'y binigyan ng isa ring pagkakataon na tayo po ay papagsalatain sa pulpitong ito. At salamat din po sa ating residence pastor, kay Pastor Dante Sapitana, sapagkat siya ang ating residence pastor, kaya pinayagan tayong tumayo sa kanyang pulpito na pinagkatiwala ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Handa na po ba tayo? Okay, so open your Bible in the book of Luke 15, beginning 11, sa the Passion Translation. So dalawang gagamitin natin, the Passion Translation and New Living Translation, at sometimes gagamit tayo ng translation na New King James Version. So dito po sa sulat po ng Luke 15 verse 11, ito po ay very common na kwento po na lagi natin napapakinggan, but sa biyaya ng Diyos, sa patnubay ng Santong Espiritu, ay magbibigay patuloy sa atin ito ng pag-asa, ng biyaya, ng lakas, ng loob, at magkakaroon tayo ng dalangin ko sa patnubay ng Santong Espiritu, ay magkaroon tayo ng ibang pananaw sa ating buhay, pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Amen. Taas ang kamay na naniniwala na sila'y mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Mabuti may kasama ako. Mahirap yung nag-iisa, mukhang kawawa. Amen. So sabi po dito sa verse 11 ng Luke 15, then Jesus said, once there was a father with two sons. The younger son came to his father and said, Father, don't you think it is time to give me the share of your estate that belongs to me? So the father went ahead and distributed among the two sons their inheritance. Shortly afterward, the younger son picked up all his belongings and traveled off to see the world. He journeyed to a part of land. His son wasted all he has, or he was given, and being of extravagance and reckless living. With everything spent and nothing left, he grew hungry, for there was a severe famine in that land. So he begged a farmer in that country
for hire him. The farmer hired him and sent him out to feed the figs. And the son was so famished, he was willing to even eat the slough given to the figs, because no one would feed him a thing. Humiliated, the son finally realized that he was doing, and he thought, there are many workers of my father's house who had all the food they want, they plenty to spare. They lack nothing. I am here dying to hungry, feeding these figs and eating their slough. I want to go back home to my father's house. And I say to him, Father, I was wrong. I have sinned against you. I'll never be worthy to be called your son. Please, Father, just treat me like one of your employees. So the young son set off for home. From a long distance away, his father saw him coming, dressed as a vicar, and great compassion swelled up in him heart of his son, who was returning home. So the father raced out to meet him. He swept him up in his arm, hugged him dearly, and kissed him over and over with tender love. When the son said, Father, I was wrong. I have sinned against you. I could never deserve to be called your son. Just let me be. The father interrupted and said, Son, you're home now. Turning to his servant, and the father said, Quick, bring me the best robe, my every own robe, and I will place it on his shoulder. Bring the ring, the seal of sonship, and will put it on his finger. Bring out the best shoes you can find for my son. Let's prepare a great feast and celebrate, for this beloved son of mine was once dead, but now he's alive again. Once he was lost, but now he is found, and everyone celebrated with overflowing joy. Ang Diyos ang patuloy magpala ng kanyang salita. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. So yung ating pong mensahe na ating pong ipaglilingkod po sa ating lahat ay pamamagatan po natin ayon po sa ating tema ng taong na ito, The best life is your identity. The best life is your identity. Tandaan po natin, kung anong klaseng buhay mayroon ka, diyan ka nakikilala. Halimbawa, kung nakatira ka sa squatter, ma-identify ka, mahirap ka. Amen. Alangan nasa squatter ka, ma-identify kang mayamang ka. Kapag ikaw naman ay nasa Forbes part, Alaya Alabang, di ba, sa mga, na-identify ang buhay mo, ano ka, daling ma-identified. Kasi nakikita doon sa iyong buhay, anong klaseng buhay ka. Kaya kung anong buhay mayroon ka, na-identified what kind of life that you have, depende po yan sa anong buhay kang nag-i-enjoy. Amen. Kaya nga, the best life is your identity. Mapapansin po natin ating binasa. Actually, itong binasa natin ay, di ba ang ating Panginoon nakisalamo sa mga kasalanan at ang mga makasalanan at publikano lumapit sa Kanya, criticize siya ng mga eskriba at pariseo, at hindi sila pinansin ng Panginoon, bagkus ang Panginoon ay nagkwento sa tatlong klaseng naligaw nung nawala. The lost sheep, the lost coin, and the lost son. At mapapansin po natin, itong lost son na ito, yung kayang identity dati, ang ganda. Di ba? He was rich, child of his father. Mayaman siya. Kaya nga lang, dumating po ang time, nagkamali siya ng decision, mapapansin po natin, nag-iba ang kanyang buhay at na-identify siya na dating mayaman. Ano nga nangyari sa kanya? Kung babasahin natin, ang sabi po doon sa ating binasa in verse 21, So the young man son set off for home from a long distance away. His father saw him coming dressed as a beggar. Hallelujah! Nakilala siya sa kanyang suot na nakita niya na siya'y naghihirap na.
na dating ang ganda ng buhay dahil nagkamali ng decision, ay naghirap. Dati ang identity niya, ayon sa kanyang level ng kanyang pamumuhay, ay maayos. Kaya nga lang sa maling desisyon, hallelujah, kumbaga naranasan niya yung dating magandang buhay, the best life, naging worse, naging miserable life. Kaya ang tingin sa kanya, na-identify siyang manlilimos sa kanyang suot. Amen. Kaya nga tayo nga, di ba, kapag pogi ang nakasuot ng damit, kahit anong klaseng yan, tingnan mo, ano pa rin yan? Pogi yan. Di ba, kapag ang pangit, kapag nakasuot, kahit anong ganda, wala talagang dating eh. Ganun talaga ang mundo, wala tayong magagawa eh. Kaya makikita po natin, na-identified po tayo, depende po kung anong buhay ka nag-i-enjoy. At ito pong enjoyment of life, it is, sabi nga ni Bishop mga nakaraan, it is the result of our decision. Kaya, the best life is your identity. Best life is a quality of life. Yung best life, ito po yung uri ng buhay. Anong klaseng buhay, di ba? Laging ang John 10:10, the life, more it, abundantly, satisfying life, overflowing blessing. That's life that God gusto ng Diyos maranasan natin. At yan din po ang binigay ng Diyos in the very beginning in the book of Genesis. Ano po nang nilikha niyang tao, nagsimulang tao sa best life. Kaya nga lang sa maling decision, hallelujah, hindi na nag-best ang life nila at na-identified sila ngayon. Dati sila'y kawangis ng Panginoon, naging identity nila ay dati like God, ngayon like Adam. So na-identify sila doon sa kanilang buhay, mayroon silang buhay, ngayong katulad ng alibugang anak na ito. Sa tingin nyo kaya yung mga taong naliligaw, hallelujah, paano nyo sila ma-identified? Di ba? Pagligaw ka, sorry sa word na ito, baka pag naliligaw ka na, baka sabihin mo, ikaw naman, di ba? Di ba? Kasi kung ano yung buhay mo, that's your identity. Hallelujah. The best life is a quality life. What kind of life that we have? It is our identity. Kung anong buhay mayroon ka ngayon, ito yung identity mo. Kung ang buhay mo ngayon ay miserable, na identity ka kaya sa magandang identity, katulad ng pagkakilala ng Diyos sa iyo? Hello? Amen? Kaya the best life is your identity. Sabi nga natin kanina, katulad nitong parable, dati siya po ay mayaman, naging mahirap. Dati po siya po ay magandang pamumuhay, then he was having a miserable life. Hallelujah. At makikita po natin itong batang ito, yung young son na ito, na dati ang ganda ng kanyang identity nasira. Katulad po ng marami ngayon, di po ba na ang ganda ng pangarap, ang plano ng Diyos, lagi natin naririnig in Jeremiah 29:11, I have plans for you, plan to prosper, not to harm you. God, di ba, having a good, di ba, hope and future. Kaya nga lang, doon nga sa ating mga maling decision, hallelujah, yung magandang plano ng Diyos ay hindi nagaganap at nangyayari sa atin. Kaya makikita po natin kung paano ngayon na-identified ang mga tao. Hindi po, tandaan po natin, ang identity natin, hindi po yan nakabase kung gaano kakayaman. Amen. Ang identity natin, paano ka ngayon nabubuhay, nakasama mo, may connection ka, may relasyon ka sa Diyos. Sapagkat maraming mga tao mayaman, ang daming pera, pero makikita mo naman ang kanilang buhay ay hindi naman talagang ganun kaayos. Pabalikan po natin, like us before, our identity was not good. Our identity was, di ba, Adamic identity. Maliwanag po yan sa book of Romans chapter 5, di ba, in the book of 1 Corinthians 15, na tayo ang ating pagkatao noon ay nawala yung like God, image and likeness, at naging katulad tayo ni Adan. At anong buhay mayroon si Adan? Alam mo ba, mayroon ng buhay dati si Adan po, ang ganda ng buhay, na-identify sila, they are blessed, nang sila po ay naligaw, sila po ay nagkasala, hamartia, missing the mark, kaya nga lost eh. Pag sinabing lost, nawala, naligaw sa kalooban ng Diyos, hamartia. Amen.
Dahil doon sa hamartiyan, naligaw doon sa plano ng maganda, plano ng Diyos sa maganda. Kaya ang tao po ay nakaranas ng miserableng buhay na dating dapat ma-identify tayo sa magandang buhay na tayo po ay kawangis ng Panginoon. But when Adam and Eve, si Adan at si Eva at si Aday na magkasala, na-identified ang lahat ng tao na katulad na ni Adan. At anong buhay mayroon si Adan? Hindi ba sa book of Genesis chapter 17 ang sabi doon, if you eat the fruit of the tree, surely you will die. Amen. Anong mayroon ng buhay na nakakonek kay Adan? Na-identified ang tao na may kamatayan physically, spiritually. Patungo po sa apoy ng impyerno ang mga tao sa kaluluwa at ang ating physical ay papunta sa pagkabulok. That's the identity of Adam. Pangalawa, in Genesis chapter 3, 16 to 18, sickness. Diba, sabi kay Eva, sabi niya, dahil sa ginawa mo, sa iyong panganganak, ang sakit ay titindi. Yan po ay symbol, yan po ay nagpapakita, di ba, the symbol of ng sakit. At ang sabi niya doon kay Adan sa 18, ang ipapakain mo sa iyong pamilya ay paghihirapan. That's a sign of poverty. Kaya nang si Adan tayo po ay napailalim sa identity ni Adan, anong mayroon tayo? Kamatayan, karamdaman, at kahirapan. Hallelujah. Amen. Kaya kung anong buhay mayroon ka, that's your identity. Kaya napakasarap kung anong identity tayo dapat malaman natin, anong klaseng identity dapat mayroon tayo. Mapapansin po natin ang anak ng ito, dating magandang buhay, napalayo siya po humiwalay sa kanyang ama. And then, napahamak siya na bagong kanyang identity. Dati siya'y mayaman, naging vigor, naging tagapagpalimos. Amen. Hallelujah. Kaya nga lang, ang anak nito, ang ganda ng kanyang, ang nangyari sa kanya, nung sabi doon, in the verse 17, humiliated the son finally realized what he is doing. Doon nagsimula, nagbabago ang kanyang buhay, at nang mabagong kanyang buhay, pati yung kanyang identity na bago. Amen. Nang sabi doon sa verse 17, humiliated the son finally realized that we was doing, and he thought there was many workers in my father's house who had all the food they want with plenty to spare. Lack nothing. Hindi nagkukulang. Why I am here, dying of hunger, feeding these pigs and eating their slop. I want to back to my father's house, and I say to him, Father, I was wrong, I have sinned against you. Etong tingnan po yung kanyang plano lang, ang plano niya, ito lang ha, napakababa. Ito'y maraming tao, sabi mga tao, okay na sa akin yung ganitong buhay, basta wala lang inaapakan. Di ba yung mga ganun, ano? O, kontento na ako dito kahit ako'y nagdidildil ng asin. Total, wala naman akong inaapakan. Parang alibuga, parang yung anak na naligaw. Yung son. Anong sabi niya? I never be worthy to be called your son. Please, nagmakaawa pa, please, Father, just treat me like as your employee, servant. So, di naman, anong gusto niyang identity lang, servant lang. Pero alam niyo, ayaw ng Diyos ng servant eh. Tingnan mo, balikan natin. Ang sabi doon, so the young son set off home from a long distance away. His father saw him coming dressed as a beggar, and great compassion swelled up in his heart for his son who was returning home. So the father raced out to meet him. He swept him up in his arm, hugged him dearly, kissed him over and over, tender love. Tapos ito maganda, sabi niya, then the son said, Father, I was wrong. I have sinned against you. I could never deserve to be called your son. Just let me be. The father interrupted, Son. Imagine, nagsasalita pa siya, idudugtong niya sana yung salitang servant. Idudugtong niya sana yung salitang employee. Hindi na pumayag yung tatay. Hindi na pumayag na maging servant ka lang. Hindi na pumayag na maging employee ka lang. Ano sabi niya? My son. Nabago ang kanyang identity.
Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, tingnan po natin. The best life is your identity that the Father loved us so much. Kaya natin, yung ating bagong buhay, ang ating best life na ito, na-identified tayo, na mahal tayo ng Diyos. Sobra. Amen. Kaya pag may maayos kang buhay, may iba po yung maayos sa maganda. Amen. Kasi may magandang buhay pero hindi maayos. Hindi maayos manalita, hindi maayos ang ugali, pero may pera. Mas masarap, maayos, maganda. Nandiyan pa ba kayo? Hallelujah. Di ba sabi niya, tingnan natin, the best life is your identity that the Father loved us so much. Kaya yung best life natin ay na-identify po tayo na totoong-totoo, nagmamahal at mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya ang pag-ibig ng Diyos nakikita sa ating buhay. Hindi lang yan imagination, hindi isang kwento, isang alamat na sinasabi lamang ng Diyos na mahal kita. Pag sinabi ng Diyos, mahal kita, may epekto at makikita sa buhay ninyo. Yun ang sinabi ng tatay ito. Sabi niya, so the young son set off home from the long distance away in his father. Diba sabi niya, there is a bigger great compassion swelled up in his heart of his son, so was returning home, so that the father raised up to meet him, sweet him on his arm, hug him dearly, talagang yakap na punong-puno ng pagmamahal. Yakap na punong-puno ng pananabik. Yakap ng punong-puno talaga ng kagalakan, sapagkat ang kanyang anak, ay nakita niyang muli na tinanggap niya not only servant, but their son. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Sabi niya rito, and kiss him over and over with tender love. Grabe pag sinabing tender love, grabe yung pag-ibig na ito. Na pinabdama. Imagine yung batang ito, gumawa ng kawalangian. Pero nang bumalik, praise the Lord, ang sinukli, yakap na punong-puno ng pagmamahal, halik na punong-puno ng pananabik, at ang masarap na tawag, you are my son. Amen. Grabe ang pag-ibig ng Diyos na kahit tayo'y nagkamali, nagkasala, hindi tiningnan ng Panginoon, ang tiningnan niya, paano ka babalik sa Diyos na lumikha, na nagmahal sa iyo. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Wow! That's the goodness of God. That's the grace of our Father na hindi tiningnan yung kamalian. Alam nyo kung tiningnan ng Diyos, ng Ama ang kamalian ng anak, maniwala po kayo. Mangangamuti po yung anak kasasagot. Bakit ikaw malis? Di naman kita pinapalis. Di ba? O ano nangyari sa'yo? Ayan, tigas ang ulo mo. Ganyan di ba? Ganyan ang mga ama, mga magulang sa lupa eh. Pag ang bata nagkasala, ayan, tigas ang ulo mo. Ano? Nagtanda ka ngayon. Sana magtanda ka nga. Di ba? Pero ang Diyos na ito, hallelujah. Pag nakita ka, nagdesisyon na bumalik sa Kanya, wala kang maririnig ni gaputok na pagsisisi, sermon o galit. Manapa ang mararamdaman mo at madadama ay ang pag-ibig na wagas na kailanman ay hindi magmamaliw para sa atin. Amen. Kaya that's the Father identified that the Father loved us so much. Verse 20. Diba sa John 3:16, lagi natin naririnig, very common na ito, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him shall not perish. Imagine, saan ang buhay dati natin? Papahamak. But sabi niya, if those who believe, ang buhay natin hindi napapahamak, kundi magkaroon ng kaligtasan. Then, mapapansin po natin sa Roma chapter 8, verse 32, 35, and 38. Roma chapter 8, 32, 35, 38. Tingnan po natin tingnan na lang natin sa New Living Translation. Sabi po doon sa sulat po ni Paul, sa mga taga Roma chapter 8,
verse, doon muna tayo sa 31, ang sabi po ni Pablo ay ganito, 31. 32 pala, sorry po. 32. Since he did not spare even his own son, but give him up for us all, sabi niya, won't he also give everything else? Hallelujah. Balikan po natin, sabi niya, since he did not spare his own son, but give him up for us all, won't he also give us everything? Kung naibigay nga ng Ama ang kanyang anak, for God so loved the world, nang minahal, nang ipinadama ng Ama sa nawalang anak ang kanyang pag-ibig, hanggang doon na lang ba natapos? Mayroong mga ibinigay na i-restore ang lahat ng nawala. Amen. Yung dignidad niya bilang isang anak na marangya, naging pulubi, na i-restore. Hallelujah. Even yung kanyang kayamanan na i-restore. Amen. Kaya ang Diyos hindi lamang after sa ating kaluluwa at kaligtasan, after din ang Diyos sa iyong panggastos araw-araw. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung hindi nga niya naipagkait ang kanyang anak, sa sobrang pagmamahal niya naibigay ang kanyang anak, yung pa kayang kagalingan mo kung hindi niya maibigay, napakasimple lang sa Diyos. Yung pa kayang pangangailangan mo, financial material, na napakasimple lang sa Panginoon, kaya niyang maibigay. Alam niyo ba yung kagalingan na ibigay ng Panginoon sa iyo, yung financial, hallelujah, finished product nga po yan eh. Ibinigay na po yan ng Panginoon. Sa pagkabigay ng kanyang anak, dahil sa pagmamahal niya, ibinigay ng kanyang anak, maging ang lahat ng ating pangangailangan, ay, hallelujah, ito po ay kayang tugunan ng Panginoon, dahil ito'y kayang tugunan ng Panginoon, at then ang buhay mo ngayon ay mababago, you can experience the best life. Pag na-experience mo the best life na yan, ma-identified ka ngayon, tunay nga na mahal tayo at mahal ka ng Diyos na ating Ama. Amen. Hallelujah. Verse 35. Sabi, can anything ever separate us from the Christ's love? That is mean no longer love us if we have trouble or calamity or persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death. So, ibig sabihin na anuman mga pagdaanan natin ng mga problema, sirkumtansya, panganib, hallelujah, maniwala po kayo dahil sa pag-ibig ng Ama, ikaw ay laging secured at ikaw ay laging nasa maayos, maging ang demonyo ay hindi ka kayang galawin. Amen. Hindi ka kayang saktan ng demonyo. Hindi ka kayang saktan ng anumang gawa ng spirito ng kadiliman. Why? Bago kanila galawin, may Ama na nagmamahal sa iyo, na hindi kanya papayagan galawin ng ninuman, sapagkat pangako niya yan, if God is with us, who can be against us? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. That's the best life. Amen. Verse 38, anong sabi ng verse 38? I am convinced that nothing can separate us from the love of God. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, walang kasalanan at kamalian na ating magagawa na mapapawalay ka sa Diyos. Pag tinanggap ka ng Panginoon, mananatili ka sa piling ng Diyos. Amen. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Hallelujah. Then that show us that God love us so much, the Father love us so much. Hallelujah. Kaya na-identify ka, bakit ganyan ang buhay mo? Grabe ka. Gumanda ka na, umayos pa. Di ba? Kasi mahal ako ng Ama. Amen. Now, pangalawa, not only that the Father love us so much, we are identified that God love us so much, na-identified tayo that we are His child. Na-identified tayo, mahal, anak tayo ng Diyos. Pwede kang mahalin, pero hindi ka pwedeng gawing anak. Hello, pwede ba yon? Tingnan mo. Di ba, may mga tao mahal natin nating kaibigan, pinsan, pero hindi mo pwedeng gawing anak. Pero ito, kakaiba, nang tinanggap niya ang anak,
ang purpose lang ng anak, o yung desire ng anak, ay napakaliit. Sabi niya, kahit hindi mo na ako gawing anak, servant na lang. Pero nung sabi ng tatay, balikan po natin ang ating binasa. Hallelujah. Sa Passion Translation. Sabi niya, then the son said, Father, I was wrong. I have sinned against you. I could never deserve to be called your son. Let me be. Let me be. Tapos, pinutol agad siya ng tatay, ano? Hindi na pinagpatuloy yung salita. Kasi alam, anong karugtong kaya nun? Yun, sabi niya, just let me be. Anong gusto niya? Employees lang eh. Kahit na lang tanggapin mo ko, i-hard mo na lang akong manggagawa mo lang o katulong lang. Pero sabi ng tatay, di ba, the father interrupted and said, Son, your home now. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sarap. Son, your home now. Nakabalik ang naligaw na anak. Hindi bilang katulong, hindi bilang employee, kundi bilang isang anak. Kaya minsan sabi natin, Lord, kahit konti lang, basta i-bless mo ako. Sabi natin, konti. I came to give life more abundantly, satisfying, overflowing life. Amen. But my God shall supply all your needs. In Psalms 23, di ba? The Lord is my shepherd. Amen. Si Yahweh ang aking pastol, kailanmay hindi ako magkukulang. Ang gusto mo ay simple lang, ang gusto ng Diyos bongga. Ang gusto mo ay isang kapatak lang, ang gusto ng Diyos nag-uumapaw ka. Amen. Sabi niya, turing mo na lang akong manggagawa. Pero tutuloy ang anak eh. Ininterrupt eh. Sabi niya, the father interrupt. Hallelujah, ang ganda, no? Ini-interrupt pala tayo ng Diyos kapag alam niya na hindi yan ang para sa iyo. Lalo na kung alam niyang ikapapahamak mo. Lalo na kung alam niya hindi ka naman dyan magiging satisfied. I-interrupt pala tayo ng Panginoon. Sabi niya, the father interrupt and said, Son, your home now. Amen. Kaya sabi mo sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, pamilya ka na ng Diyos. Amen. Ephesians chapter 2:19, di ba? We are belongs to God's family. Imagine kung nasa pamilya ka ng Diyos, if God's our Father, anong mayroon siya sa atin? Maniwala po kayo, kung ang Diyos ang ating tatay, siya ang may obligasyon sa atin. Obligasyon ng tatay, pakainin ka, buhayin ka, proteksyonan ka, ilayo ka sa lahat ng uri ng panganib. Because the Father is the lover, the brother protector. The Father is the guidance counselor. Hallelujah. Amen. Kaya kung ang Diyos ay tatay mo, kung yung mga tatay nga sa lupa ay talagang gusto niyang ibigay yung the best, kaya nga lang sometimes kapos ang kakayanan. Pero ang Diyos na ating amay, hindi kinakapos ang kakayanan. Amen. Kaya kayang ibigay ng Ama ang the best sa atin. Why? Because we are belong to God's family. Amen. Kaya wala nang pwedeng mag-aris pag sinabi we are belong to God's family, God's owns us. Kung ang Diyos ang may-ari sa iyo, walang pwedeng gumalaw sa iyo. Amen. Maging ang demonyo hindi ka kayang galawin. Alam mo ba kung bakit ka naapektuhan ng mga pakanan ng demonyo? Kasi nga naman pinapahintulutan mo, iniintindi mo, ini-entertain mo, pinapayagan mo. Pero kung di natin pinapayagan, pinapaniwalaan lang natin, anak ako ng Diyos, pag-aari ako ng Diyos, I am God's own, devil not allowed. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Kaya sabi niya sa ating binasa, Son, your home now. Mula sa pagkawala, nakabalik. Mula sa pagkapulubi, hindi naging alipin, kundi naging anak. Hallelujah. Na-restore.
Then, doon sa kanyang pagka-restore bilang anak, na-identified siya ngayon. Siya ngayon ay anak na uli ng kanyang daddy. Hallelujah. Kaya tingnan po natin being a child of God in verse 21 to 22. Hallelujah. Tingnan po natin, sa kanyang pagiging anak, may tatlong ibinigay ang Ama. Amen? May tatlong ibinigay ang Ama. Balikan po natin. First, sabi doon, turning to his servant, the father said, quick, bring. Tingnan po natin dati siya ang nagsisilbi nang siya ay nawala. Ngayon siyang pinagsisilbihan. Wow! Alam mo kung sino tagapagsilbi natin? Hebrews chapter 1:14. Di ba? Ang mga anghel itinalaga ng Panginoon para maglingkod sa mga naliligtas. Imagine, sa loob may Santong Espiritu ka, sa labas may anghel ka, makakapasok pa kayang demonyo? Nandiyan pa ba kayo? Inside of our heart, in our life, there's Holy Spirit. Sa labas naman may mga anghel nagbabantay. Aywan ko kung naniniwala kayo sa anghel. Sapagkat sinabi po yan ng Hebreo. Amen? Sabi po, punta natin ang book of Hebrews, chapter 1:14. Anong sabi doon? Ano nga ang mga anghel? Bagamat ang angel sa tinalakay, sabi nga, mapag-aral nga namin nila bishop noon ay the pastor. Diba? Yan. What the role do the angel have? The angel are spirit, messenger, sent by God to serve those who are going to be saved. Sino yung going to be saved? Tayong mga naligaw, tayong dating nawala at nakabalik sa Panginoon at ngayon ligtas. At naglilingkod ang mga anghel. Imagine ang kanyang pangarap lang maglingkod. Na-twist. Nagkaroon ng twist. Hindi ikaw ang maglilingkod. Ikaw ang paglilingkuran kasi anak kita. Hallelujah. Kaya ang tawag sa atin, highly favored. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Kaya sabi doon, turning to his servant, the father said, quick, bring me the best robe. Ito maganda, my very own robe. Ang ibinigay na robe ay ang robe ng tatay. Amen. Sabi niya, bring me the best robe. Anong robe? My very own. Alam mo, sinabing special yun. Kunin niyo yung napaka-special ko. Nakasuotan, ibigay sa Kanya. Praise the Lord. Alam mo, kapag ikay naranasan mong best life, ma-identify ka ngayon na dati Adamic life, nakikita sa iyo yung buhay ni Adan na punong-puno ng hirap at dusa. But now, the robe of God, the life of God, hallelujah, the life of Jesus, ay ang nakikita sa atin ngayon. Amen. Malinaw po yan sa sinabi ni Paul sa Galatians 2:20. Di ba? Now, my old self crucified, my old self was crucified, no longer who I live, but Christ lives in me. Yan din ang unang pagka-create ng Panginoon sa tao. God created the man according his image and likeness. Kaya nga lang naligaw katulad ng anak na naligaw na ito. Ngunit nang siya'y muling manumbalik, bumalik yung kanyang identity, na siya'y ma-identified na ngayon, anak siya ngayon ng kanyang ama, through that robe, sapagkat ang robe ay pagkakilanlan anong uring buhay mayroon ka. Amen. And sa kanilang panahon, makikita mo kung nasaan tradisyonal ka, nasa middle class ka, nasa high class ka, o nasa low class ka, nakikita yan sa kasuotan. Amen. Kaya na-identified siya ngayon kung anong level ng kanyang tatay, kung ano yung tatay niya, kung ano ang kalagayan ng tatay niya, yun din ang kalalagayan niya ngayon. Kaya kung anong kalagayan ng Diyos, that you're our position now. Amen. Kung anong mayroon sa Jesus, mayroon ka din. Colossians, muntik na maging Colocas eh. Colossus. Oo, si Bishop kasi nahawa kami katatawa doon ng oo eh.
Colossus. Muntik na maging Colocas eh. Kasi kakakakuloka-Colocas eh. Okay, Colossus chapter 3, verse 3 to 4. Nandyan na po ba? Yan, dito na lang muna sa Tagalog. Kaya tama nga, Colocas. Okay, chapter 3. Sabi rito. Sige, basta yun na yan. Okay na yan. Para matapos na tayo. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo, nakatago na sa Diyos kasama ni Cristo. Alam mo, ibig sabihin nakatago? Kung saan ka nakatago, yung tinataguan mo, yun ang nakikita sa'yo. Ngayon, sino bang nakikita sa atin? Ikaw pa rin ba? Yung Adamic life pa rin ba? O ang buhay na ni Cristo? Ba't makinig po kayo? Dapat hindi na nakikita yung ating old self, yung ating sarili. Kasi binihisan na tayo ng bagong bihis at ang ibinigay ng Diyos, walang iba, His own very own robe. Yung kanyang sarili, yung special na kasuotan, ibinigay na sa atin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. That's your identity now. Pangalawa, mapapansin po natin susunod, sabi rito, bring the ring. Ito naman ay ano na eh. Kumbaga maliwanag na nandiyan, wala nang, hindi na kailangan na-explain eh. Ang liwanag na, no? Balik natin, Kuya Pastor Noel, sa, ayan. Bring the ring, the seal of sonship. Diba? Now, ang gusto niya ay servant, pero talagang ayaw ng Diyos maging servant ka lang, binigyan ka ng singsing na magpapatunay na ikaw talaga ay kanyang anak. The ring of sonship. The seal of, what is the seal of the believers? The Holy Spirit. Amen? Ang Ama nagbigay ng banal na Espiritu, yan ay palatanda na tayo'y mga anak ng Diyos at tayo makakatawag, Ama, Ama ko. The Holy Spirit. Kaya nababagong identity mo kasi may Holy Spirit ka eh, na kumikilos sa'yo at minamanifest nito yung buhay na ibinigay sa'yo, which is the life of Christ. Life of Christ, Pastor Noel Abuda. Christ life. Amen. Extra. Amen. Kaya, may kita nyo, sabi niya ito, bring the ring, the seal of sonship. At ano yung ating seal of being, palatanda na tayo anak ng Diyos? The Holy Spirit. Kaya may banal na espiritu ka. Ng espiritong ito, ang kanyang trabaho is ito manifest the life of Christ in our life. Kaya kapag minamanifest ng Holy Spirit ang buhay ni Kristo, maniwala po kayo. Pati pananalita mo nababago. Pati ugali mo mababago. Kasi magmamanifest sa'yo the life, the character, the attitude of Christ. Amen. Aba, kung hindi pa nababago hanggang ngayon ang ugali natin, may problema po yung ating pong identity. Dahil may problema ang ating identity, may problema yung best life. Nandiyan pa ba kayo? Kaya sabi rito, sabi niya, bring the ring, the seal of sonship, and I will put it on his finger. Bring out the best shoes you can find for my son. Dalhin nyo rito ang sapatos. Sa Bible culture po, ang sapatos po ay simbolo po ng reverent, respect. Di ba? Pagka sila papasok, magtatanggal ng sapatos, take off your shoes because this is the holy place. So pagtanggal ng sapatos, nagsisimbolo ng respeto at paggalang. At isa pa po sa Bible culture, ang shoes po ay, it is a tinatawag hospitality, show of hospitality. Di ba doon sa mga Hudyo, pag sila po ay pumasok, yung kanilang ginamit na sandal sa labas, uhubarin, pagpasok nila, bibigyan sila ng sandals. Show of kindness. Kaya pag ikaw ay, hallelujah, nasa Panginoon, may best life ka ang nararanasan mo, the kindness, the goodness, the grace of our Father in heaven. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos? Kaya, punong-puno po tayo ngayon ng kabutihan ng Diyos.
That shows of hospitality. Ano ba sabihin ba hospitality? Pag sinabi, napaka-hospitable mo naman. Di ba nagpapakita ng kabaitan? Yung tanggap na tanggap ka kahit sino ka. Entertain na entertain ka kahit sino ka. That's kind of goodness. Hallelujah. Amen. Kaya kapag ikaw ay nakakaranas ng best life, ang ibig sabihin, nararanasan mo yung kabutihan, kabaitan, at grasya. At dahil sa mahal tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya, now, tingnan po natin. Yung ring is, tingnan po natin. Sabi rito. Doon sa ating binasa, verse 23. Let's prepare a great feast and celebrate. For this beloved son of mine was dead, but now he is alive again. Once he was lost, but now he is found. And everyone celebrate with overflowing joy. Alam mo ba, kapag may best life ka, na-identified na ang Ama ay galak, tuwang-tuwa sa'yo. Yung bata wala pang ginagawang magandang performance, bumalik pa lang. Pero grabe ang kagalakan ng Panginoon. Amen. Kaya ang best life ay mararanasan mo yung galak, yung saya, yung rejoice ng Panginoon, di ba? Yung kagalakan ng Ama mararanasan natin. Dahil nararanasan natin ang kagalakan ng Ama, maniwala po kayo, anumang pagdaanan mong problema, sirkumstansya, kabigatan ng buhay, laging masaya ang buhay. That's the best life. Amen. Kaya ma-identify ka ngayon na may best life ka. Paano ka ma-identify best life pag may problema na kasimangot, problemado? Hindi ba masarap? May problema ka pero hindi ka problemado. Hindi ba masarap may bigat pero hindi ka nabibigatan? Hindi ba masarap may gulo pero hindi ka naguguluhan? Di ba? Sa kabila ng lahat ng iyan, ang nararanasan natin, yung kagalakan ng Ama kung paano siya nagse-celebrate sa buhay mo dahil ikaw ay kanyang nasumpungan. Sa tingin mo kaya kung ang Ama, ang Diyos ay tuwan-tuwa sa iyo, alangan naman malungkot ka. Amen. Hindi ba yung realidad nga kapag may taong tuwan-tuwa sa iyo, syempre tuwa ka rin. Ay kung may taong dibasar sa iyo, baka masuntok mo eh. Di ba? Alangan naman, nalulungkot sa iyo yung tao, ka naman tawa ng tawa. Hindi alam ngayon kung sino may tama sa inyo. Yung malungkot o yung tawa ng tawa. Natural. In reality, di po ba? Kapag masaya ang nasarapan mo at masaya nagse-celebrate sa iyo, masaya ka rin dahil sineselebrate ka ng Ama, dahil ikaw ay nawala, tinawag kang anak at binigyan ka ng isang magandang identity bilang isang anak. Hallelujah. At na-restore kung anong dapat mayroon ka. Masaya ang Ama sa lahat ng kanyang binigay. Nararapat lamang na tayo rin ay masaya. Amen. Palakpakan ang Kaya sabi rito let's prepare a great feast and celebrate. Hallelujah. Kaya tayo narito ay mag-celebrate. Palakpakan ang Diyos na tuwang-tuwa sa atin. Amen. Imagine imbis ang Ama ay makasar, di ba? Magnermon, nang makita ng anak. Di ba, ganun ang tao, pag nakakita yung mga taong gumawa sa kanya di maganda, nagpakita ka pa. Buti buhay ka pa. Di ba, sa church, ganun pag mga matagal lang nawala. Tapos pag umatin, buhay ka pa. Hindi na tuloy bumabalik. Imbis pag nakita, kumusta ka? Miss na miss ka namin. Dapat matutuwa. Hindi, pag matagal din yung atin, pag umatin, mabubuti buhay ka pa. Di ba? Ano nangyari sa'yo? Akala ko, umuwi ka na sa Lord. Sabi ng isa, ganito ba yung welcome ninyo? Ayaw ko na nga. Di ba, sarap pag may dumating na matagal lang nawala, pag nakita mo, wow, tuwan-tuwa ka. Amen? Talagang sabik na sabik ka sa Kanya. Alam mo, pag nakita yan, tuwan-tuwa ka, maniwala ka pati siya matutuwa. Kung alam mo, tuwan-tuwa rin sa iyong Ama, maniwala po kayo. Sa buhay na ito at darating buhay, lagi kang masaya sapagkat may Ama na nasa langit na laging masaya sa buhay mo.
Etong maganda. Ang ama araw-araw masaya sa'yo, ikaw naman araw-araw malungkot. May problema, malungkot. May problema, may kabigatan, malungkot. Pero ang ama tuwan-tuwa parang baliktad. Imbis nga dapat ang amang malungkot sa ating pinaggagawa. Pero hindi tiningnan ng ama ang ating mga pinaggagawa. In spite ng ating mga, di ba, yung ating mga kamalian, tuwang-tuwa pa rin ang ama. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat isa lang naman talaga ang tibok ng puso ng ama. Ikaw ay kanyang muling makapiling, maging sino ka man, Sharon Cuneta. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ng Diyos. Natingnan po natin. Bakit kaya naranasan ng bata mula doon sa best, naging worst, from worst to best? At yung identity niya muli ay nakita sa kanya na hindi lang siya servant, kasi naging servant siya, tapos ito lang gusto niya. Pero, hallelujah, makita mo, hindi na naging servant, kundi naging anak. Alam mo bakit? Hallelujah! Ito maganda dito, it's a matter of our good decision. Choose a good decision. Anong good decision? Diba? Maniwala ka lang. Manalig mananampalataya. Hallelujah. Sa pag-ibig ng Diyos, at ikaw ay ganap na pinagpala, maniwala at manalig mananampalataya ka na may amang nagmamahal sa iyo, na ibinigay ang kanyang anak upang ang lahat ng ating pangangailan ay kanyang matugunan. At binigyan ka ng Santong Espiritu para ang lahat ng mga salita na ipinangako ng Ama at ginanap ng anak ay tuparin ng banal na Espiritu. Pag naniwala ka, maniwala ka rin. Hallelujah, ang buhay mo magiging kaiba. At ngayon, ma-identify ka, anak ka ng Diyos. Kaya pala, may best life. Amen. Palakpakan natin. Di ba? Ang sabi ng anak, pabalikan natin, sabi niya, verse 17, humiliated the son, finally realized that he was doing, he thought that there are many workers of my father. Na-realize ng bata, nagdesisyon ang batang ito. At ang ganda ng desisyon niya, babalik ako sa ama. Di ba? Babalik ako sa... Babalik ka rin. Minsan kasi ang iba, ito maniwala po kayo. Yung iba, tingnan mo natin. Yung iba, pag nakakagawa tayo ng mali, lulukoy tayo ng demonyo. Diba? Sabi niya na hindi ka nakarapat dapat magsimba kasi may ginagawang kasalanan. Kung ako sa'yo ka na magsimba, oo nga naman. Pag magsisimba, hindi na ako karapat dapat. Hindi na nga talaga magsisimba. Diba? Huwag ka na maglingkod sa Panginoon. Maglilingkod ka, ganyan ang ugali mo. Ganyan ang buhay mo. Hindi ka tatanggapin ng Diyos. Hindi nga magsisimba. Naman, decision. Diba? Ngayon, kung ako man may mali, para maging, diba, para naman maitama ko ang aking mali, sarapan at mga tao maging pagpapalat, maging patuto ako sa kanila, sa kabutihan ng Diyos, magdidesisyon ako ng isang magandang desisyon. Hallelujah, kung anong kalooban ng Diyos, by His grace and by His love, by the power of the Holy Spirit, in Jesus' name. Hallelujah. Sabi po ng banal na kasulatan, in Philippians 2:13, God works in me. Dahil ang Diyos kumikilos sa akin, kaya kong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa aking kakayanan, kundi may Diyos na kumikilos sa akin. Amen. Hindi yung nagpapadaya tayo ng demonyo. Tumatalikod. Ang bata hindi nagdesisyon. Hindi sinabi ng bata na, pag bumalik kaya ako sa tatay ko, tatanggapin kaya ako? Hindi sinabi ng bata, pag bumalik kaya ako sa tatay ko, baka pagalitan ako. Babalik ako sa aking ama. Talagang nagdesisyon ng bata sa isang magandang desisyon na kanyang ginawa. Kaya alam nyo, yung dress life, sabi nga, like, ulit-ulit yung sinasabi ni Bishop, it's a matter of choice. Good choice, wrong choice. Pag pinili natin ang tama, ano yung tama? Ayon sa kalooban ng Diyos, sa patnubay ng Santong Espiritu, maniwala po kayo. At mararanasan natin ang best life. Pag naranasan natin ang best life, ma-identify ka that God loves you at anak ka nga ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Tayo po yung magsitayo. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus.
Ama naming nasa langit, salamat po Panginoon sa isang pagkakataon na ito na kami ay narito upang patuloy sa iyo makinig ng iyong mga salita. Salita Panginoon na magbibigay sa amin ng encouragement, salita magbibigay pag-asa, salita Panginoon na magbibigay buhay Panginoon sa amin, at salita Panginoon na kami patuloy makakalakad na mayroong pag-asa sa buhay na ito sa gitna at sa kabila ng mga pagsubok na aming hinaharap. Salamat po Ama sa kabila ng aming pagkakamali, sa kabila, Panginoon, ng aming mga ginagawang labag sa iyong kalooban, tinanggap niyo kami bilang anak, minahal niyo kami, Panginoon, pag-ibig na walang sukat at kapantay, pag-ibig, Panginoon, na hindi kayang tumbasan ng anumang mga bagay, pag-ibig na hindi kayang sukatin na pag-ibig, Panginoon, at ang buhay namin hindi mo lang kami minahal, kundi pinagpala mong tunay at ganap. Salamat po, Ama, sa bawat naririto, sa lugar na ito, God. Continue to extend your mighty hand and continue to bestow to your grace upon them, Father. Hallelujah. At patuloy nilang maranasan, Panginoon, ang pangako mo at sinabi mo yung John 10:10. Patuloy nilang maranasan, magmanifesto sa buhay nila ang sinabi mo, Panginoon, ng Jeremiah 29:11. Hallelujah. At ito naman ang gusto mo't naisin mo sa buhay namin, na makita mo kaming maayos at nasa ayos, Panginoon. Pagpalain mo mga nanonood ng live streaming pong ito, saan man sila naroon, Panginoon. Lord, saan man dako, saan man bansa, Panginoon, alam namin ang kamay mo hindi maikli, ang iyong biyaya napakasagana, Panginoon, at hindi kayang limitahan ang iyong pag-ibig sa nang layo, Panginoon, at kaya mong patuloy iparanas, ipadama ang iyong pag-ibig, Panginoon, at ang iyong biyaya patuloy mag-uumapaw, at patuloy naming mararanasan ang best life, at dito kami makikilala ng buhay nga namin pinagpalang ganap at tunay sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Ama, salamat po sa iyo namin binabalik ang papuri, pagsambat parangal. To God be the glory. In Jesus' name, everybody say Amen and Amen. God bless you po sa ating lahat.